dito sa Bilyonaryo News Channel. So ngayon, wait lang. Aha. Close lang natin to. Yan. So ngayon mga kababayan, sabi po dito sa Bilyonaryo News Channel, basahin po natin na Senate polls emergency caucus o caucus over possible ICC arrest warrants versus Bato at Bongo mga kababayan or dito kay Go. Sabi dito, wait lang liitan ko nga para kumasya. Sabi dito mga kababayan, yan, the Senate leadership is planning to call an emergency caucus to determine how the chamber will respond if arrest warrant are issued against Senator Bongo and Ronald De La Rosa following their inclusion in the Crimes Against Humanity case filed before the International Criminal Court against former President Rodrigo Duterte dahil nga lumabas yung pangalan nito pong si Bongo at nitong si Bato De La Rosa na kasabwat ni Digong dun sa maling pulisiya po mga kababayan na pagpapatumba sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon sabi pa dito, eto daw, pag-uusapan namin yan kung magiging desisyon ng nakararami kung anong tulong ang maibibigay sa aming dalawang kasamahan. We'll just cross the bridge when get there kasi wala pa naman tayo doon. Ani po ni Senate Pro Tempore Ping Lacson sa isang radio interview. Sabi pa dito, at this point in time, syempre speculation lahat. Kung halimbawa, pang merong warrant of arrest, meron pang red notice, mag-coordinate ba ang Interpol? May mga proseso rin di yan. Ani po ni Senate Pro Tempore Ping Lacson. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. The two senators were named by the ICC as co-perpetrators and allege yung pagpapatumba sa mga kababayang Pilipino po natin ng panahon ng Duterte administration nung ginagawa nila yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo daw po, talagang merong emergency na caucus mga kababayan sa posibleng na pag-uusapan ay etong posibleng maitutulong kay Bato de la Rosa at kay Bongo ng Senado kung sakaling lumabas na mga kababayan itong arrest warrant dito daw pong dalawang kasamahan po nila na senador. So ngayon, yung mga DD-set na nagsasabi noon sa atin na fake news daw tayo kasi hindi naman daw talaga kasabwat itong si Bongo, ito na ang isang maliwanag na patunay na talagang hindi matatakasan ni Bongo ang kanyang kapalaran na makulong sa International Criminal Court sa The Hague. Ganon din, etong si Bato de la Rosa mga kababayan. Alam niyo yung pinakamahirap pa dito? What if kung sakaling arestuhin etong si Bato de la Rosa tapos manlaban siya? Yun yung pinakamahirap dyan mga kababayan. Na baka maging katulad siya nung mga tao na ipinatumba nila nung panahon na sila po ang nasa kapangyarihan. Kaya nga much better maipapayo ko kay Senator Bato de la Rosa at dito po kay Bongo, mas maganda kung sakaling lumabas yung arrest warrant niyo, sumuko na lang kayo at samahan nyo etong si Digong sa The Hague. Diyan po sa International Criminal Court. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung hindi sila susuko tapos darating pa yung time na manlalaban sila, baka maging katulad lang din sila dun sa mga tao na talagang pinrubok nila para manlaban. Ano po, kasi nga mga kababayan, dapat kung gaano kayabang si Bato de la Rosa nung panahon na nasa kapangyarihan po sila, dapat ganito rin siya kayabang ngayon kung sakaling lumabas yung arrest warrant laban po sa kanila. Lalo na't may mga binitawan silang salita na sasamahan nila si Duterte sa The Hague. Pero bakit ngayon tila nawawala na yung makisig na salitang yon na kung pakikinggan nyo, ang ganda-ganda sa tenga ng mga DD-set, pero ang katotohanan, may kaakibat na kaduwagan pala yon. Mga kababayan, ano po? So sana lang, hindi magtago. Etong si Bongo, mga kababayan, kung sakaling lumabas yung arrest warrant, laban po sa kanya. Kasi base po sa naging interview ni Bongo, mga kababayan, talagang itinatatwa niya or talagang pinasisinungalingan niya yung ugnayan niya sa maling desisyon ni Duterte. Ano po, so ngayon, ang sigurado dito mga kababayan, since pinangalanan na po sila, baka ang kasunod po niyan ay lumabas na yung arrest warrant nila. Ano po, at na magiging dahilan para maaresto itong mga ito. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, naglabas din ng saloobin itong si Robin Padilla na masamang-masama daw po ang kanyang loob at tila mga kababayan, nadidepress daw itong si Robin Padilla kasi
maaaresto na itong dalawa niyang kasamahan. So ito, pakinggan po natin. Senator Robin Padilla has admitted feeling depressed after a document showed that the International Criminal Court named Senators Bato de la Rosa and Bongo as O akala ko ba, Senator Robin Padilla, hindi mo alam yung salitang yon? O bakit ngayon ginagamit mo? Diba? Bakit ngayon nalulungkot ka at sinasabi mo na depressed ka buhat nung napangalanan ng International Criminal Court yung mga kaalyado mo na sangkot sa madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal ng bato ng Duterte administration? Di po ba mga kababayan, yan ang sinasabi ko na talagang kung ngayon tatamad-tamad ka, Senator Robin Padilla, huwag kang mag-alala. Dadami yung komite mo at dadami yung pipirmahan mo dahil baka ikaw ang posibleng sumalo ng komite ng mga kasamahan mo. alleged co-perpetrators in the case against former President Rodrigo Duterte. In a radio interview, Padilla said he cried and felt depressed upon reading the ICC document, saying he immediately reached out to Go and messaged De La Rosa to offer his support and asked how he could help. Naiiyak-iyak daw siya mga kababayan at nadidepress daw siya dahil nga napangalanan daw mga kababayan itong sina Bongo at itong sina Bato de la Rosa na kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dun sa ganong klaseng gawain po nila. So ngayon ang tanong dito mga kababayan, kapag ba naaresto si Bato de la Rosa at itong si Bongo, handa bang samahan ni Robin Padilla? O ngayon ka namin sisingilin. Senator Robin, di ba yabang-yabang mo? Di ba yabang-yabang mo noon? Sabi mo, handa mong samahan, walang iwanan. Wala kayong iwanan ni Bato de la Rosa. O ngayon, ang tanong namin, handa mo pa ba kayong samahan ngayon? Etong si Bato de la Rosa, kung sakaling maaresto, handa ka rin bang magpakulong doon sa International Criminal Court? Alam niyo mga kababayan, hindi ko maintindihan kung bangag pa si Senator Robin Padilla nung sinabi niya yon. Pero isa lang ang sigurado ngayon, kapag naaresto si Bato at si Bongo, sisingling ka ng taong bayan, Senator Robin. Gusto ng taong bayang makita kung sasamahan mo ba talaga si Bato de la Rosa. Kasi yun ang sabi mo eh. Di ba walang iwanan? Padilla also said he contacted Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano and other members of the minority bloc, warning that the ICC move could have wider implications in the Senate. He further appealed to the government to have any cases heard in Philippine courts, questioning why Filipinos would be. Alam nyo, pag naaresto mga kababayan itong si Bongo, itong si, biruin nyo pag naaresto si Bongo, tapos si Bato, tapos si Jinggoy, tapos si Joel, si Cheese, 5 agad na senador mga kababayan, yung mawawala sa minority. At pag nangyari yun, Sara is impeachment. Di ba mga kababayan? Pag nangyari yun, sure ball na baka ma-impeach si Fiona na asawa ni Shrek. Akala ko ba yung Duterte Black hindi ba titibag? Ano nangyari? Di ba mga kababayan? Ano nangyari? Pero inyo alam nyo, gagaling po muna nung nasa Duterte Black, no? Ang gagaling po muna sa gobyerno, kala mo lilinis. Ngayon, may mga ganito pala mga kababayan. Di ba biruin nyo, 5 agad yung malalagas mga kababayan sa minority. So malabo na nilang mapalitan si Tito Sed. At pag minalas-malas pa mga kababayan, ito yung nakikita ko dyan eh. Ito ito yung sarili kong opinion lamang. Mga kababayan, alam nyo, pag minalas-malas pa dyan, halimbawa, na-impeach mga kababayan etong si Sara Duterte. So malaki ang posibilidad na pumili si Presidente ng isang taong mapapagkatiwalaan niya na pwedeng maging vice presidente. At ang pwedeng piliin dyan ng Presidente, maalin sa Senado mga kababayan, or di kaya naman, dun sa iba mga taong pinagkakatiwalaan niya. Di ba may mga qualified na senador na pwedeng maging vice ng Presidente? Naandyan dyan si Tito Sen. Naandyan dyan si Kiko Pangilinan, mga kababayan. At naandyan dyan sina Erwin Tulfo. Yan yung mga qualified na pipwede, para sa akin in my personal opinion, na pipwedeng maging Vice President ni PBBM. So ngayon, ang tanong, malaki ang posibilidad
Eto mga kababayan na ang tanong, may magagawa pa ba yung Duterte Black para isalba eto mga kasamahan nila na posibleng makulong? Ano po dahil sa mga kinasasangkutang issue. Anyway, tuloy pa natin. before a foreign tribunal. Diba? Pero inyo nalulungkot si Senator Robin Padilla kaya may mensahe sa'yo. Si Shelo Magno. O sabi ni Shelo Magno, huwag na ma-depress. Ayaw mo nun, dadami na ang committee membership mo, marami ka na pwedeng pirmahan. Legitimately. O yan sabi dito mga kababayan ha. Kaya nga Senator Robin Padilla, wag ka nang malungkot. Sadyang ganun ang buhay. Kung gusto mo, kung nalulungkot ka na baka maaresto si Bato at saka si Bongo, bakit hindi mo to pa rin yung sinabi mo sa taong bayan? Bakit hindi mo samahan si Bongo at saka si Bato de la Rosa sa dahig kung sakaling isyapi doon? Di po ba mga kababayan? Biruin nyo ha, isipin nyo mabuti. Sino-sino na lang ba ang nasa minority? Di ba siyam yan? O si Robby na lang, si Aimee, si Marco Beta at saka itong si Cayetano na lang mga kababayan. Diba? Eto ng mga bilyar, hindi natin alam kung saan sila, talagang gumaganon-ganon sila mga kababayan. Si Pia Cayetano nasa majority naman. Di po ba? Alam niyo mga kababayan sa totoo lang, eto payo ko kay Senator Robin, para hindi ka malungkot, much better mong gawin, samahan mo na lang sina Bato de la Rosa at Bongo kung sakaling maaresto sila. Para nang sa ganon, everybody happy kayo sa dahig. Magre-reunion kayo doon ni Nadigong. Di po ba? So ngayon sabi dito mga kababayan ni Senator Robin Padilla, komento niya. Ayan kanina po, pagkabasa ko, naiyak po talaga ako. Kasi papaano na ito? Sino pa ang kasama ko sa Senado kapag itong dalawang to nabigyan pa ng warrant of arrest? Di ako na lang mag-isa. Hindi po ba depressing yun? Sabi ni Senator Robin Padilla, hindi po ba depressing yon? O kala ko ba hindi mo alam yan salitang yan? O bakit ngayon alam mo na? Kasi mga kababayan talagang makukulong dito si Bato at saka si Bongo. Tingin ko makukulong dito yung mga yan. Kasi kung nakulong nga si Duterte, malaki ang posibilidad mga kababayan na makulong din etong si Bongo at etong si Bato. Yan po yung nakikita ko dyan mga kababayan. Pero kayo, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa usapin po na yan. Ano po ang komento ninyo? Hingil po dito mga kababayan sa posibleng mangyari na paglabas ng arrest warrant nito pong si Bongo at nito pong si Bato de la Rosa. So comment below na lamang po mga kababayan ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.